there guys, today i-share ko sa inyo ang aking experience in the last 10 months of ownership itong Montero Sport GT 4x2 model. This is a 2020 model So meron siyang mga good points, meron din siyang mga not so good points. So i-share ko sa inyo para mag-guide kayo kung interested kayo sa future na bumili ng katulad nito. Tayo sa mga features, unang-una itong auto hold function ko, pag pinindot ko siya, makita mo yung kulay green doon, naka auto hold. So ngayon is traffic, so very useful sa akin tong auto hold. So kahit naka-engage yung sa drive, tapos naka-stop ka, pwede mong tanggalin ang paa mo sa brake. So very useful yan, hindi mo na kailangan na nakababad ka sa preno. Nakakangalay din yon, di ba? Maganda dito itong digital cluster, kasi yung sa GLS nito wala siyang digital, kaya itong GT kinuha ko kasi I found this very nice kasi colorful siya. Tapos you can change yung look niya, tapos makikita mo na yung mga different na mga features, kung anong gusto mong display type, etc. So mapapagpalit-palit mo siya, Yan, kita mo. Ganda, di ba? So tingnan natin, So yan, madali lang siyang pag-aralan. So marami kang useful information na magagamit when you are driving. So this is a very nice feature ng Montero. Next, yung feature na to na gustong-gusto ko yung aircon niya. Malakas yung aircon niya kasi this is now owned by Nissan. I think they share the same platform for the air conditioning. Kahit nasa 25 ako dyan, malamig pa rin. Kino-compare ko doon sa Mazda ko, yung Mazda parang mahina yung aircon than here. But this one, really very nice yung aircon. So maganda yung performance ng kanyang aircon. Kahit ako naka-clear tint, although naka-ceramic naman ako, madali niyang palamigin, So that's one nice feature again. Yung aircon vent niya nasa tagiliran, So dinisign niya para may evenly distributed yung air. Unlike yung iba, di ba, nasa gitna na papunta sa harap, papunta sa likod. So dito nasa mga side siya, kaya mas maganda yung niya, air distribution. Kaya siguro maganda rin yung air conditioning niya. Kasi itong paddle shifter, so ginagamit ko to pagka mag-overtake ako. Kita mo talaga, very responsive siya. So kitang-kita mo yung response ng engine, Kaya katulad ngayon, second gear ako. So maganda siya. Tapos malapad, mahaba to, itong paddle shifter. Kasi hindi siya sumasama sa manibela, di ba? Yung ibang design nakasama siya dito sa manibela. But nevertheless, maabot naman ang daliri mo kasi mahaba siya. Kasi yung iba naglalagay nga ng extension sa paddle, di ba? So but this one is really very nice, So talagang very responsive siya. Look at that. Yung paddle shifter, how responsive this one. May Pajero, hindi ko nagamit. So pag overtaking, ganda niya. Yan, Kita mo talaga sumisipat siya.
Let's go sa ano naman, sa engine performance. Dito ko bumilib sa engine performance niya. Bukod sa very responsive siya, and then hindi siya maingay, hindi siya cluttery, na tahimik siya. Compared with my Nissan Terra before, ang laki ng refinement niya because yung Maybach engine niya. So malakas yung power niya. Kitang-kita mo talaga. And then yung transmission niya, because this one is 8-speed, no? So ang ganda ng shifting, very smooth. So kaya ano siya, fuel efficient din siya. Kasi maganda yung mating ng transmission sa engine. In terms of fuel efficiency, I'm getting an average of about 7 to 8 kilometers per liter dito sa traffic, no? Sa city. And then pag highway, nasa 12 to 14 depending on road conditions. Pero at 7 to 8 in the city, I think that's good enough for a big SUV like this. Kita mo naman sa laki ng body. So don't expect na magiging magiging matipid pa sa ron. So accepted na sa akin yung 7 to 8 sa city driving. Sa steering wheel naman, weighted siya, no? Ibig sabihin, hindi siya sobrang gaan. Hindi rin naman siya yung matigas. Nasa middle lang siya. So ayoko rin nung masyadong malambot eh. So kumbaga parang nasa middle siya. So okay na okay for its size. Ang isa pang okay dito is well, compared with other SUV, medyo mas thinner siya, no? So parang mas madali siyang isingit, hindi siya masyadong malapad. So yeah, maganda yung niya. Yung size niya is tama-tama lang for me. Yung turning radius niya, subukan natin. So mag-U-turn tayo dito. This is a 2-lane road. Tingnan natin kung kaya ng U-turn. So kita mo, kaya niya U-turn, ganda, di ba? So calculated ko na pagka mga 2-lane, talagang kaya niyang mag-U-turn. At yung turning radius niya, kita mo, ang ganda ng kanyang turning radius. So kahit malaki siya, madali mo siyang may U-turn. Look at this. Okay, see, makipot na yun pero naka U-turn din tayo. Isa pang nice features nga pala nito yung yung cruise control, So very useful siya, especially dun sa mga long drive, punta ka ng T-Flex, SCTEX. So maganda, meron siyang cruise control. Tapos yung mga buttons dito, within your fingertips. So madali lang. Isa pang nice feature nito, itong switch ng tailgate, so automatic. You can just press this. So yung tailgate mo automatic na bubukas, So although hindi ko na ginagamit yung kick function pagka nasa baba ako, kasi minsan ayaw niyang mag-function kahit sipa-sipahin ko din sa tagiliran. Inaano ko yung aking paa, ayaw niyang magbukas. So ginagamit ko na rin yung yung pagbukas dun sa likod using my hands, But this one is very useful, Especially kung nag-grocery ka, meron kang isasakay sa likod, o kaya papasok ka sa mga establishment na kailangan i-inspect yung likod, pindutin mo lang siya, bubukas na yung tailgate. Pero dapat nasa park mode yung yung cambio, otherwise hindi siya magbubukas. Ang isa pa, marami siya nga palang ports yan. Meron dito, meron dalawa dito, and then meron din sa likod. So kung malaki kayong pamilya, normally tigil-tigil sa kayo ng cellphone, hindi kayo mag-aagawan sa mga saksakan. Tapos sa likod na 220 volts na socket, which is very useful, especially kung meron kang laptop. So magagamit mo siya pwede ka magtrabaho while inside the car. Isa pang maganda dito yung yung headlight niya, So kahit stock lang siya, maliwanag yung kanyang LED. So tingnan mo, maliwanag mo. So gusto ko siya maliwanag. Yung iba nalalabuan siya, pero sa akin maliwanag siya.
Sa mga cons naman, ang una kong napansin dito itong head unit niya, no? So although responsive naman siya pagka pinipindot mo, yung sound quality niya hindi actually maganda. Hindi ako nasisiyahan. Pati yung speakers niya hindi rin maganda. So kung ikaw ay mahilig sa music, hindi ka masisisiyahan sa sound nito. And then may mga cases pa na nagkakaroon ng problema itong head unit, kaya pinapa-warranty claim nila. Pero luckily itong sa akin hindi naman. So okay itong sa akin, hindi siya nagkakaproblema. Next, yung upuan niya. Maganda yung upuan niya. Sa unang upo mo, okay siya. Pero habang tumatagal, parang medyo nakakapagod siya, no? Kasi wala siyang lumbar support. Yung sa Nissan Terra, ang ganda ng upuan niya, hindi ako napapagod eh. Ito parang medyo pagod ako ng konti. Pagka yung mga long drive. And then in terms of driving naman, makita mo siya medyo wallowing ng konti. Kasi malambot yung suspension. Di ba sinabi ko na in my previous vlog, na-compensate siya kasi pinatang ko to ng size 20. So hindi na siya masyadong parang magalaw kasi malaki na yung gulong. So na-compensate niya nga yung galaw. So pero nung stock pa siya, parang siya, yun nga, medyo wallow yung ride niya. Pero very smooth siya, especially sa high speed, no. Tapos meron pa ako na experience dito. Meron akong nakitang sound dito sa loob nito eh. Hindi ko lang malaman kung saan ang gagaling. Nakakairita lang. Kasi tahimik ka. Parang merong nagngingit-ngit yan sa loob. Pero dito lang naman sa side na to. Sa kabila naman wala. Siguro ganun lang talaga. Baka may maluwag or something. Pero that's sa mga napansin ko. Ang isa pa na kailangan ingatan mo dito, itong piano block na trims na to, pati yun dito sa mga pinto, gasgasin siya, gasgasin siya. So kung hindi ka maingat sa pagpupunas o yung basahan mo medyo matalas, magagasgas siya. Kaya ingat ka rin sa pag-maintain niya. Kasi pag nagasgas na siya, pangit na. Although medyo compare mo doon sa Mazda, yung sa Mazda grabe na masyadong soft. Ito medyo matigas ng konti, but just the same, gasgasin din siya. Lastly, ang isang napansin ko dito, yung PMS niya according to Mitsubishi is every 4 months or 5,000 kilometers, whichever comes first. Yung iba kasi is every 6 months or 5,000 kilometers, whichever comes first. Since ngayon, pandemic, hindi mo talaga magagamit yung magagamit ito ng mabuti. Kaya talaga, yung every 4 months parang masyadong malapit. So you have to bring it to the casa 3 times a year. So magastos. Ito pa na-experience ko, di ba yung automatic tailgate, meron siyang kick function. So yan minsan gumagana, minsan naman hindi. Yan try ako ng try, ayaw niya man siyang gumana. Minsan yung gumagana, yan, ganyan. So hindi siya consistent. So kaya hindi ko na rin siya masyadong ginagamit. Ginagamit ko na lang yung sa pindutan sa kamay, doon sa likod. Kakahiya kasi kapag halimbawa may mga dala ka tapos kick ng ganyan, ayaw na mo magsarado, di ba? Jahe, hehe. Okay, ko-close ko na dito.
overall, after 9 months or 10 months of ownership, I'm happy with this performance. Although merong mga maliliit na issue, sa akin wala naman yun eh. Hindi siya major para maging concern ko. Originally, hindi ko gusto yung design ng likod niya eh. Parang hindi siya okay eh. Pero as time goes on, parang nag-go-grow sa'yo. Yung anak ko lang nag-convince sa akin to buy this Montero eh. Pero hindi naman ako nagsisi kasi maganda naman ang kanyang performance. So for those of you who are eyeing this SUV, I'm recommending it. It's a good car. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!